Ang tiyan ninyong mga Marcos magnanakaw. Dapat Marcos tayo. Wala pa sa iyong ama. Yes. Hanggang sa iyong ina. Yun lang ang sinundan ninyo. Magnanakaw Marcos Romualdez, Part 1. Ngayon, magnanakaw Marcos Romualdez, Part 2. Tapos, lilangin ninyo ang taong bayan. Pinapalabas ninyo, pinapa-impeach ninyo si Bibi Sara. Tinaga ninyo si Bibi Sara. Nililang ninyo siya. Bakit siya ang i-accuse ninyo nga nagnakaw? Kaya inyong impeach. Putangin na kayo, kayo ang magnanakaw. Ayun, galit na si Yusek Ben. Kayo ang magnanakaw, hindi si Bibi Sara. Tama. Baligtad na ba ang mundo? Kayo ang magnanakaw. Tapos si Bibi Sara ang inyong i-impeach. Ikaw, Bongbong Marcos, ang dapat ma-impeach. Bakit? Marami kang kasalanan sa ating batas, sa bansa. Number 1, yung pagkatao mo, Eptos. adik ka. Kaya nga nagkaroon ng leadership crisis dyan sa Malacanang. Correct. Kaya iba-iba nang nagdesisyon sa pagpatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Dahil wala kang utak, wala kang laman, wala kang alam. Utol-utol, butal-butal magsalita. Kaya nga, huwag mong i-accuse si Bibi Sara na siyang magnanakaw. Kaya ninyo i-impeach dahil sa katotohanan, sa history sa mundo, sa Guinness World Book of Records, ang mga Marcos ang magnanakaw. Nasa libro yan, Guinness. Buong mundo. Buong mundo. Sinunod mo na uli ngayon. Dahil nandyan ka, binudol mo kaming lahat. Pagkatapos, i-accuse mo si Bibi Sara na siyang magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Ngayon, dapat ka na umalis. Kasi magulo ang bansa ngayon sa pamumuno mo. Sabihin mo, maraming nag-destabilize sa inyo. Ang totoong destabilizer, Bongbong Marcos, ikaw. Kasi hindi mo makayang pamunuan ng bansang Pilipinas. Naglabas na kailang damdamin. Dahil kapatid nila si Bibi Sara, taga Mindanao, may dugong Muslim. Tandaan nyo, iba ang Muslim kung magalit. Alam mo yan. Kaya, dapat mag-isip ka. Huwag niyong ituloy ang impeachment. At hindi lang yan ang sigaw ng taong bayan. Bumaba ka na sa pwesto mo. Kasi kung hindi ka bumaba, mahaba ang 3 taon na pagtitiis sa mga Pilipino. Dahil sa kabubuhan mo. Ikaw sana ang mamuno. Hindi si Lisa. Hindi si Martin. Hindi ang komunista. Pero anong ginawa mo? Wala kang isip. So kung wala kang isip, sa konstitusyon, may isang taong may isip. Si Bibi Sara, bumaba ka. Ibigay natin kay Bibi Sara ang pamumuno habang may naiwan pang 3 taon na ang mga politiko magnanakaw kayo. Kaya nga, bumaba na kayo. Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Yun. Okay. Mayroon pa tayong magiging kasama at nakahabol po ang ating mga kaibigan ng mga independent media vloggers at pati na po si Brother VMR ay nandito na rin at ang mga independent media vloggers para po sa pinuno ng organisasyon ng mga Muslim business group sa Green Hills area. Tagapagsalita po nila para sa Muslim Alliance to defend the integrity and sovereignty of the Vice President bilang may mandato sa mamamayang Pilipino. Tawagin po natin ang kanilang representative. Si Masip Malawan. Nasib Malawan. Pakinggan po natin ang tagapagsalita para sa grupong sa grupo ng Muslim Alliance to defend Vice President Sara Duterte and no to impeachment call. Namin
nandito po kami para protektahan ng batas, protektahan yung napi, at saka pagitan namin yung suporta namin sa Vice President Alliance sa pamumuno ng former Mayor si Actar Marmar, at saka yung former Mayor na Chairman sa board si Mayor Moti Mariano, yung Vice President ng Internal si Sultan Jerry Magarang, at saka yung external Abdurao President Marcos sa kanyang programang No to Impeachment. Yes! Allahu Akbar. Maraming salamat. Malinaw, ang kanyang panawagan is very simple. Vice President ng Muslim Alliance. Isa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo, Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating nag-isang Panginoon. Ito po ay kaya tayo nandito, mayroon tayong dahilan. Dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan sa ating sambayan ng Pilipino ay ibalik po natin yung binuo ng ating presidente ngayon, nakaupo, at saka si BP Sara. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon ay unity, may pagkakaisa ng sambayanan. Nakita po natin ang resulta. Nakakuha sila ng boto ng 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa po ang sambayanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambayan ng Pilipino, hindi po maganda. Una-una po, nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Isang lahi po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito pong panawagan po namin ay no impeachment po kay Sara. Ito din po yung misay ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Parallel group din po kami nung 2000 election. Isa rin po itong Muslim Alliance for BBM and Sara. Parallel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Pray po yun. Wala pong bayad yun. Gumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubuo po ito ng mga iba-ibang sektor, religious group, businessman, professional. Wala po. Pray po yun. Nakita po natin sa politika po. Isintabi po natin muna yung politika. Wala pong mangyayari dyan. Yung nananagong po tayo sa ating mga nandyan. Bakit hindi po natin natupagin ang problema ng bansa natin sa mga district congressman po natin? Maraming kalamidad po na dumaan sa mga distrito nyo po. Ba't hindi nyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito nyo? Hindi po ito ang impeachment. Ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, huwag po ito ituloy. Yun din po ang misay ng Muslim Alliance for BBM ay Sara. yun. Sige, mga last two questions and then hihingi tayo ng prayer, community prayer. May isa pa tayo pasalita? Chairperson naman ng West Grammy Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan ng no to impeachment na pinangunahan ng Muslim Alliance to defend the Vice President. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong impeachment po na binubuo po ng ating mga kongresista, wala pong may dudulog po rito na kabutihan po sa ating bayan. Kaya po pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapektuhan po. Wala pong may dudulot. Kaya kami pong bilang mga negosyante po maliliit, talagang naramdaman po namin ngayong December. So, nanawagan po kami na sana po, huwag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating Vice Presidente po. Opo. Bilang mga Muslim po kaya nandito po kami, nagkaisa po para po kay BP Sara Protect po kasi nakikita po namin na talagang naapi po siya. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan. At napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari
nangyari, nag-gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito, mga kababayan, ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo in behalf of Muslim group community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to Defend the Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nakikiisa sa itong panawagan na po ito dahil po kay Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po. Ayun! Magkakaroon ng matatagong pagkakalisa. Okay, ang simple natin na ganito. Okay, for solidarity to defend the integrity of the Vice President, the mandate given by the people, and to defend democracy and to stand for peace sa ating bansa. Sabay-sabay natin itaas ito. And then, alam ko at may panawagan kayo para dyan kanina at ako'y nakikipagkaisa. At yan po ang panawagan ng taong bayan. Sabay, ready? 1, 2, 3, go!